Akala ko kasi wala na nagmamahal sa akin eh. Bilang tao. Napakasakit na marinig sa isang magulang ang ganitong mga salita. Pero the best, tanggap ko pa rin. Napakaluwag, hindi sa kalooban ko na tinatanggap. Iniluluha ko na lang ang sitwasyon ng kalagayan ko. Sobrang sakit sa dibdib nang marinig ko ang mga salitang ito mula kay Nanay Nonay. Na ramdam ko ang lungkot sa kanyang dibdib. Punta mo ako dito sa bahay ni Nanay Nonay habang maliwanag pa may kabit natin. Sige. Antayin kita. Sige. Sige, salamat. Ngayong araw ay subukan natin na mabawasan ang bigat na nararamdaman ni Nanay Nonay. I burned out like a wandering ember. What I sought when I ran, no matter the rain, I'm coming home. Leave open the gate. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood natin. Ngayon pong araw ay mag-isa lang ako na pupunta dito kay Nanay Nonay kasi nga po isa na rin doon yung reason na kakamustahin natin siya syempre kasi nakalipas na yung isang araw ng huli nating pagbisita sa kanya. Ngayon gusto ko siyang kamustahin at bukod pa doon ay sasabihan po natin siya na bukas po ang schedule niya para po sa kanyang magaganap na check up. Dapat po noon pa ito naka-schedule si Nanay Nonay kaso nga lang nagkaroon naman tayo ng kailangan lakarin sa norte. Kaya ngayon pina-schedule ko ulit siya at sa huling pagkakataon ay pumayag naman yung doktor at bukas yung kanyang schedule. Kaya ngayon sasabihan ko siya na wag siyang aalis bukas para nang sa ganun po ay madali natin siya mahanap at masundo ka agad natin. Okay, at para hindi siya alis kasi alam niyo naman yung nangyari nung unang check up niya dapat, di ba? Hinanap-hanap namin siya pero ayun, hindi na namin nakita. Kaya sayang yung pagkakataon na yun na dapat noon pa siya na check up at dapat may isang buwan na siyang umiinom ng gamot talaga. Ito yung mga tanim niya Yan Okay, may umuusok. For sure, nandito si Nanay. Oo nga pala. Nay? Nay Nonay? Tao po. Nay? Kawawa man po ang bahay ni Nanay Nonay Wala man po tayong magawa. In the first place, sinubukan natin na iupa si Nanay kasi wala pong problema kasi may ilang beneficiary na rin tayo na pinaupa natin na sinagot natin ang kuryente, sinagot natin ang bahay. Si Nanay Nonay po, wala pong problema na iupa natin siya ng bahay. Ang problema, alam po ng mga may paupahan yung sitwasyon ni Nanay kaya ayaw nilang i-accept. Pero at least kahit pa paano naman may natutuluyan si Nanay at sana hindi siya pabayaan higa dito sa tinutuluyan niya. Pero ngayon na off kasi namin talaga ngayon pero nandito pa rin ako kahit di off namin. Tawagan natin si Ran, subukan natin at dala ko naman ng radyo. Makiusap tayo. Pabili tayo ng trapal dito. Nay, tawagan ko yung kasamahan ko, pabili tayo ng trapal. Ayusin natin tong bahay mo. Sige. Ha? Lagyan natin para hindi po gantong palapan ng nyog. Susubukan kong makontak kung abot dito yung radyo. Medyo malayo naman na abot nito. Rans. Hey. Ayun. Okay. Asan ka ngayon? Sa bahay. Okay. May ginagawa ka? Wala naman, nantay ko nga lang radyo mo. Okay, sige. Makikisuyo sana ako. Dito ako kay Nanay Nonay ngayon. Ano yun? Baka pa pwedeng dumaan ka sa sentro, bili ka ng trapal, tsaka panali na rin para malagyan natin itong bahay ni Nanay Nonay. Sige. Bukas yung shop nyo? Bukas. Dadala ako ng pambili dun kay Alma. Sige, kuha ka na lang kay Commander, andun siya. Tapos, punta mo ako dito sa bahay ni Nanay Nonay habang maliwanag pa may kabit natin. Sige. Antayin kita. Sige. Sige, salamat. Kung madulas dyan sa taas? Medyo madulas lang kasi punong-puno ng dahon. Pero ikaw kung saan ka dadaan? Diyan sa taas para malapit. Sige, sa taas ka na dumaan. Sige. Okay, yung buti na lang at sabi niya kung lalabas daw ba
At sabi ko nga, day off muna ngayon, pahinga muna. Pero naisipan ko nga na ipa-schedule si nanay. Nanay, pina-schedule kita ulit ng check-up ha? Bukas. Oo. Ha? O, huwag kang aalis. Oo. Ha, nanay? O, antay-antay lang natin si Rans para ano. Ha, para, tinan ko kung gumagana ng ano mo. Okay. Antay-antay lang natin si Rans ha. Bukas schedule mo, susunduin kita dito ng mga 8 AM ng umaga. Ayos ba sa iyo? Okay. Okay, huwag kang aalis. Yes. O, sa pangalawang pagkakataon, Nanay Nonay, sana ma-check up ka na. Kasi kung na-check up ka nung una namin pagpunta dito, may 1 buwan ka na siguro dapat na umiinom ng gamot. Ano? Yeah. Kaso nga lang, hindi ka namin noon natagpuan. Huwag kang aalis bukas. Hindi. Ha? Puntahan ka namin dito para po, para ma-check up ka na bukas. Ha? Babiyahe tayo ng daet. Ha, Nanay? Okay ba sa'yo? Mas okay. Payag na payag si Nanay Nonay. Maganda po yun. Okay, antayin ko lang si Rans para trabahuhin namin tong bahay ni Nanay Nonay. Para kahit pa paano, may dingding naman, hindi ganito. No, Nanay? Oo. O, kamusta ka? Anong pinagkaabalahan mo? Eto, parang nagmumuni-muni kung sa madalit salita, maraming isipin pero andun pa rin. Nanay, huwag kang mag-isip na mag-isip ha. Tungkol saan ba ang iniisip mo? Sa kalagayan ko, iniisip ko rin yung kalagayan ko. Bakit? Ano ba yung iniisip mo dito sa kalagayan mo na ito? Ito bang sitwasyon mo na sa tinitiran mo? Maraming sitwasyon ng tirahan pero andun pa rin. Tinatanggap ko pa rin, andun pa rin yun. Upo nga tayo, Nay. Upo tayo. Halika. Pasensya ka na. Okay lang po, Nay. Buti na lang nakontak natin si Rans at napasuyuan natin na pumunta dito. Kasi nga, sayang din naman yung araw. Parang hindi kasi ako sanay na lahat naman kami hindi na sanay. Kaso nga lang, pinilit ko sila na sabi ko, mag-day off muna naman ngayon, magpahinga naman para sa sarili. Kasi simula pa sa norte, wala kaming pahinga. Sabi ko, magpahinga naman ngayon. Kaso, eto, nadamay na si Rans sa nawala yung pahinga niya kasi abalahin natin ngayon pansamantala. Para maayos to. Nanay. Oo, kailangan ko rin yun. Huwag ka mag-isip na mag-isip, ha? Nanay. Hindi mawala sa sitwasyon ng kalagayan ko ang mag-isip sa pagsalamuha sa tao. Sa bagay, hindi naman kita masisisi, Nay. Yeah. Pero sana hanggat maaari, Nay, hanggat wala yung mga anak mo, kami ituring mong anak. Ha? Pwede ba yun? Naman. Pwede? Oo. Okay. Ako ang panganay mo, ha? Oo. Okay. Sige. Salamat. Salamat din, Nanay. Kasi pinapaunlakan mo kami na pumasok sa buhay mo. Ano? Oo. Okay. Ngayong araw ba anong tinanghalian ni Nanay Nonay? Nagluto ako ng kanton. Pansit Canton? May sabaw yun, nilagyan ko ng... Noodles! Kinain. Nakita mo ba yung bigas na nilagay ko dun sa box mo? Oo. Sinamahan ko kasi po ng bigas yun para may partner si Nanay. Salamat at pinagpapahalagahan mo rin ang akala ko kasi wala na nagmamalo sa akin eh. Bilang tao. Akala ko kasi nag-iisa na lang talaga ako sa mundo eh. Na namumuhay dito. Kung ano-anong inaisip ko. Yun. Salamat at pinagpapahalagan yung pagkatao ko. Oo, Nay. Wait lang. Naluha ako kay Nanay. Nanay. Kami po, Nanay Nonay, ay mahal na namin kayo. Naintindihan. Dahil kayo ay nakakasama na namin, nakikita ko naman yung kabutihan mo bilang tao. Kahit na ganito po yung sitwasyon ninyo, mahalaga na kayo sa amin, Nanay, ngayon. Oo. Kaya wag na wag mong iisipin, Nanay, na walang taong nagpapahalaga sa'yo. Ha? Kasi sa amin ay mahalaga ka. Payakap daw, Nanay. Salamat po at Wala yun, Nanay. naintindihan ko ang sitwasyon ng
Ano po, Nay? Buhay ko. I-share ko sa tao. Nanay, sana kapag sakali man na dumating yung time ay hatid ka namin sa inyo, huwag mo kami kakalimutan. Oo. Ha? Tanda mo pa ba ang pangalan ko? Oo. Sino? Oo. Bakit? Maraming pangalan mo eh. Limot mo na yung pangalan ko. Ha? O si Marcos ako. Yung kasama ko si Rans. Ha? Oo. Kapag tatawagin mo kami, anak Marcos o anak Rans, ano? Oo. Okay, so nanay, sana kapag dumating yung time na nandoon ka na, huwag mo kaming kakalimutan. Ha? Alalahanin mo kami, ano? Oo, ang At ikaw- importante talaga eh. Mahalaga yun. Okay, kasi ikaw nanay, hindi ka namin makakalimutan. Lagi ka naming buti maalala. Buti No. nga, nakilala kita eh. Doon, hindi ako kilala eh. Ay, grabe naman. Pero alam ko nanay, mahal ka din ng mga anak mo. Ano? Ano? Oo, Kahit talagang yun ay nandun. Nandun, naiintindihan ko. kahit man nanay nonay sa ngayon ay hindi ka nila mapuntahan dito kaagad. Oo. Dahil alam mo naman siguro talagang grabe din ang pagkakayod nila para sa pamilya. Oo. Alam ko mahal ka nila, no? Kasi nanay, magulang ka nila ay. Ano, nanay? Kaya bawasan mo yung pag-iisip, huwag mong isipin na walang tao nagmamahal sa'yo. Andito kami at ang mga anak mo, ano? Hayaan mo, bukas, pagpunta natin ng dait, may gusto makipag-usap sa'yo yung anak mong babae. Gusto ko niyang kausapin. Ha? Oo. Okay? Bukas, abangan nyo mga kababayan, kakausapin si nanay ng kanyang anak na babae. Anong pangalan nun? Maria Cruz. Maria Christine. Ayun, si Maria Christine. Ma'am Maria Christine, kung mapanood mo po ito, bukas po mag-ready po kayo at yung gusto nyo makausap si nanay ay sige po, bukas ay papakausap ko po siya sa inyo para makamusta nyo si nanay nonay, magkausap ulit kayo. Nanay? Oo. Okay. Alam niyo po ba nanay, sa sinabi nyo kanina talagang napaluhan nyo ako. So, talagang hindi ko mapigilan kanina yung yung emosyon kasi nga ang sakit marinig sa isang tao na yung pakiramdam niya ay walang nagmamahal sa kanya. Masakit sa puso yun kapag naririnig mo sa isang tao na akala ko wala na sa akin nagmamahal, yung ganyan, di ba sabi mo kanina? Bakit mo naman naisipan na walang nagmamahal sa'yo? Kasama yun sa daigdig na atin ginagalawan. Pakiramdam mo yun. Yun ang pakiramdam mo. Oo. Pero the best tanggap ko pa rin. Napakaluwag, hindi sa kalooban ko na tinatanggap. Iniluluha ko na lang ang sitwasyon ng kalagayan ko. Pagka yung bakit kaya ganito, kaya minsan nasabi ko, bakit kaya ako naging tao pa? Yun ang nasabi ko. Bakit ba kaya ako naging tao sa mundo? Pero binabalansi ko. Sabi ko, patawad po. Umihingi pa rin ako sa kanya ng patawad kung nasabi ko man na parang sinusumpa ko na yung sarili ko kung bakit ako naging tao sa daigdig. Pero masama yun eh. Isumpa mo sa sarili mo. Humihingi pa rin ako ng tawad sa Panginoon Diyos na patawad po. Sa salitang ganun. Hoy, Nay. Grabe. Dahil nga sa pakiramdam ni Nanay Nonay siguro na siya ay mag-isa lang, wala nagmamahal sa kanya, naisip niya na yun nga, na bakit nabuhay pa siya sa mundo, yung ganun, Nanay, di ba? Kaya Nanay ngayon, di ba, sabi ko sa'yo, turing mo kaming anak, ha? At kami na ang pamilya mo dito. Okay. Raradyuhan natin si Rans bago pa ako maluha na naman. Rans. Ay, Asan ka na? ito na, malapit na. Sige, antayin kita dito. Sige. Pababa na rin ako dyan. Okay, sige. Sa taas ako nagdaan, Sige, salubungin na lang kita. Sige. Mabilis talaga ito si Rans din, pasuyuan. Papareha sila ni Buboy.
Salubungin ko lang siya, nanay, ha? Yeah. Antay mo ako dyan, ha? Mag-ingat kapag ako. Okay, huwag kang aalis. Minsan madulas dyan ako. Oo nga po, madulas. Doon ako, kaya hindi na ako nadaan doon eh. Madulas doon sa kabila. Ingat ka din. Nahulog ako doon. Tumama yung sikmura ko sa kahoy. Yung bang kahoy na putol. Mag-ingat ka, nanay, ha? Matagal na yun. Lagi kong inainday. Mag-iingat ka para hindi ka na-disgrasya po ng ganyan. Salamat. Okay. Salubungin lang natin si Renz dito sa ano. Ano kaya? Saglit lang, nanay, ha? Oo. Saglit lang. Humingi ako ng tawad dun sa putol na yun. Ay, di ko pala nasabi kung ilang yarda yung bibilhin. Pero sana tama yung binili ni Ay, mali ang daan ko. Ayun, yun si Renz, oh. Ika tayo dito. Ano, ilan yan? Yung dating, tinansya ko dyan dati. Sa trail. Yung tansya mo dati? 6? Pabayaan ako. Tama, sakto. Anong panali binili mo? Para matibay. Sige, sige. Sige. Saan ka nakabili niyan? Ng mga gamit? Okay. Buti na lang, naka-on yung ano mo. Buti naka-on yung radyo mo. Maganda kasi, napakalaking bagay po talaga nito, kaya salamat ulit sa tumulong sa amin magkaroon nito kasi ayun nga, kapag may mga ganitong bagay pangyayari, tingnan nyo naman on the spot, may response agad ang isa sa amin. Okay, ito kailangan tanggalin natin, ano? May gunting dito. Ano bang sa tingin mo? Kahit hindi na siguro, idoble na lang. Idoble na lang? Sige, tatanggalin natin ito, yung mga ganyan para kahit pa paano yung malinis tingnan, ano? Sige, tatrabahuhin muna namin, ay, ha? Oh. Okay, at nag-order din tayo ng solar, yung may radyo. Nanay, gusto mo radyo, nanay? Oo, para hindi ako malungkot rito. Okay, yung solar yun, para hindi mo na kailangang i-charge. Oo. Okay, order natin si nanay kay Sir PB ng yung radyo na may solar, parang yung binigay natin kahapon kina Juju at Herlin para may libangan siya dito, tsaka maliwanag kapag gabi. Okay, kakabit lang namin ni Renz muna to. Even when the air runs out, even when the sky goes black, I'll still be holding on. Even when the world ends, I'll be right here. Have no fear, have no fear. Matapos nga yung halos ilang minuto din na ginawa namin ni Renz, itong pansamantalang tirahan ni nanay, ito lang yung naisip namin na solusyon sa ngayon para kay Nanay Nonay, yung bigyan lang ng kahit pa paanong kunting harang yung kanyang sisilbing tahanan sa ngayon, dahil sa nakikita namin pinagtagpi-tagpi niya lang yung mga palapa ng niyog. So hindi naman natin ito pwedeng ipa-repair dahil nga ito ay may plano dito, yung may-ari, dahil ito ay isang resort. Pansamantala, habang andito pa si nanay sa Kapalonga, ito man ay magsisilbi niyang tahanan. Nanay? Okay, sa totoo lang mga kababayan, meron po sa inyo, nanay, sasabihin ko na din kay nanay, nanay, sa totoo lang, meron pong tao na nasa ibang bansa na gusto kayong kunin. Sa totoo lang, may sponsor tayo na natutuwa kay Nanay Nonay at marami siyang, sabi niya ay marami siyang iba't ibang lugar na may tahanan sila at gusto si Nanay Nonay kunin at patirahin sa isa sa kanilang tinitirhan. Ano masasabi mo doon, nanay? Mayroon tayong kababayan na taga ibang bansa na gusto ko nang kunin. Ano masasabi mo doon? Baka equity ng Ano masasabi mo sa kanya sa Maragondon? Sa gusto niya? Na gusto niya alagaan ka? Siguro talaga dito lang ako. Ayaw talaga ni nanay. Gusto niya kasi nanay kupkuping ka kasi natutuwa po siya sa inyo. Pero sabi ko nga, hindi naman tayo magdidesisyon, kaya nga bukas sa pag-uusap namin ng mga anak ni nanay, kung nakikita naman namin maganda po ang hangarin ng gustong kumuha kay nanay, baka pwedeng sila mag-usap, no, yung mga anak, tapos yung pong sponsor na gustong kumupkup kay nanay dahil nga naawa siya at natutuwa kay nanay, gusto niyang alagaan at kupkupin. Pero kung sakali bang kukunin ka, nanay, maganda ang kanilang sigurado, magaganda ang kanilang tahanan. Gusto mo, tsaka baka mas maalagaan kanila. Sa tingin mo ba? Wala pa rin akong, hindi pa rin ako magdedesisyon dahil
hindi ko pa rin isa-asa alang-alang ang kanilang sa iyo. Pero andyan ako sa iyo. Okay, sige. Sa ngayon, hindi rin si nanay makakasagot dito, no? Sigurado. Okay, ang makakasagot lang talaga nito yung kanyang mga anak, ano? At pwede din naman namin na ibigay yung contact nung gustong kumupkup kay nanay doon sa kanyang mga anak at sila na mag-usap na nanay. Oo. Okay, pero yun nga, bukas babalikan ka namin dito, huwag kang aalis, ha? Oo. Okay, pasensya ka na nanay kung ito lang pansamantala ang naigawa namin sa iyo, ha? Ay, walang anuman. Okay, pansamantala lang naman ito hanggat nandito ka, no? Pinapangako naman namin sa lahat ng manonood na nakakapanood nito, pinapangako namin hindi si nanay dito magtatagal. Matapos lang ang kanyang check-up ay sisiguraduhin namin na kung hindi po mapunta doon sa gusto magkukup sa kanya, ay maiuwi siya sa kanyang pamilya. Yun lang po, may papangako namin. Willing kaming ihatid siya sa Taytay Rizal. At pwede din naman na itong bago nating makausap na anak niya ay baka willing na siyang pumunta dito. Kami ang bahalang gumastos. Pwede din po yun. Ano? Basta't patapusin mo na yung check-up ni nanay. Nonay. Ano, nanay? Okay, yung grocery dala namin sa inyo isang araw, meron pa ba? Oo naman. Meron pa? Meron pa. May pera ka pa? Meron pa akong 300. Wow, ayos 500 lang kasi binigay natin kay nanay nung isang araw. Tapos may mga groceries, bigas. Para sabi ko nga, bawal tayo magbigay sa kanya ng malaking halaga. Pero may natira ka pa pala. Galing naman ni nanay. 300. May natira ka pa, no? 300. Napakatipid ni nanay, may natira pa. Ay ngayong araw ba, wala kang planong umalis dito sa bahay mo? Wala akong planong lumabas. Wala naman. Okay, kumusta? Nakapaglaba ka na ba? Siguro tomorrow, baka maglaba ako. Galing na English speaking to si nanay. Magkakasundo kayo sana nung gustong kumuha sa'yo kasi nasa ibang bansa sila. English speaking din. Pwede rin yung Gusto mo ba makausap mo din siya? Bigyan ko din ikaw ng pagkakataon para makausap siya. Gusto mo? Pwede. Pwede. I try. I try. You try my best. Galing nanay nunay. Galing mag-English. Okay, kasi yun naman yung plano niya talaga dati. Maging flight stewardess, flight attendant. Kaso nga lang, ayun, hindi natuloy yung kanyang pangarap. Kaya si nanay nunay may alam sa mga English words kasi nga yun yung pangarap niya talaga. Okay, nanay nunay, sa ngayon, talagang di-off namin, pahinga dapat namin. Kaso nga lang naisipan ko lang na puntahan ka dito, ha? Para nga sabihan ka, para bukas, ha? Ay naisipan ko na din na sayang naman yung oras. Andito na din naman, di lagyan na namin ng konting dingding tong bahay mo. Ha? Okay, sige, pahinga ka na po. Kung ano bang plano mo pang gawin? Magluluto ka ba ngayon? Siguro mga 5, mamaya pa. Okay. May ano si nanay, Ano yung tawag dito, nanay? Sihi. Tutukin. Nagluto si nanay, nilahukan niya yung pansit ng sihi. Pwede talaga yan, di ba? Yung parang adobo na luto ng pansit, tapos lalahukan ng gantong seafoods. Okay. Sige, nay, ha? Pahinga ka na po. Ano? Okay. At by tomorrow, babalik kami, ha? Okay. Huwag kang aalis bukas, ha? Kilala mo na kami. Sino ako ulit? Marco. Siya. Si Ran. Wow! Galing ni nanay nunay, kabisado na. Okay na, sige ha. Papunta na muna kami. Okay. So, ito mga kababayan, sa ngayon uwi muna kami ni Rans at magpapahinga. At by tomorrow ay pabalik kami dito para sa check-up ni nanay nunay. Okay? At ayun nga, yung abangan nyo yung pag-uusap nila ng kanyang anak bukas din. Mangyayari din yun. At tingnan natin kung ano magiging desisyon ng anak niya tungkol dun sa offer na gustong mag-alaga kay nanay nunay. Kasi tiwala naman kami dun sa gustong tumulong kay nanay. At siya ay parang tumutulong din yata sa ibang mga kagaya ng namin. Okay.